Ayan. So, good day. Ang gagawin natin ngayon ay ang practical laboratory. Laboratory. Asa sa banda? Yun. 204 which is setting up thermal camera. So, unang-unang dyan kailangan ay syempre Raspberry Pi and then yung dapat may thermal camera kayo. So, sa case ko ito yung thermal camera ko. And then, may pinning siya. Syempre, involve ang hardware. Ito yung sa thermal camera ko. I suggest na pag hindi kayo same ng brand or version ng thermal camera ko, search na lang kayo sa Google kasi meron din doon. So, yung sa akin, ang gamit ko ay um, AMG 8831. Yes, AMG 831. Tapos, so ayan yun, screenshot na lang if ever same tayo. Then, ang unang gagawin ay magbaburn tayo. So, Raspberry Pi image. Choose device, wait lang. Yun, Raspberry Pi 4. Choose OS, 64-bit. Then choose storage to. So, Control Shift X lang natin kasi mag-VNC tayo. So, di ko na para i-explain pa. Next lang natin. Yes, yes. Antayin lang natin na matapos. So, walang dyan. Okay. Yan. Antayin lang natin na papatapusin lang muna natin yun. A few moments later. Yun. Okay na. Ayaw kasi kanina eh. Clear natin. So, ulitin lang natin. Ping lang natin siya. Ping Andre. Goods working. Then, punta na lang tayo sa real VNC. Pati pala. Mabilisan lang to. Yan. So, okay na. Punta lang tayo ng real VNC viewer. And then, Android. Tingin nyo, ASD. So, bago nyo gagawin yan, gagawin ko, actually, dapat nakasaksak na yung thermal camera nyo. Nakalimutan ko palang sabihin kanina. So, minus lang saglit. Patagal tayo ng terminal. Una natin gagawin ay ayusin yung date. So, sudo date minus s. Tapos, ano kayong araw ngayon? So, 2025 month 05 day 03. Tapos yung R sa ano natin to? Sa military time. 16. So, 57. Mali. 16, 57, 00. Yan. Antay lang natin. Tapos ay nasa sa sudo time date ctl set ntp set ntp true. Okay.
So, sudo update muna tayo. And so, ang natin gagawin dyan, unang command is sudo nano boot firmware tapos config.txt kasi may papalitan tayo dyan. Ayun. Ngayon, hahanapin natin yung yung DT param. DT param ba yun? Ayun, DT param. Hindi yan yun pero hindi ako nakakamali. Ay, nalagpasan natin siya. Audio to eh. Camera auto detect. Display auto detect. MCTL. Kaya natin i-search. Parang may nawawala ah. Parang ano lang. DT param. DT param. Ayun, ito pala. So, itatanggalin lang natin siya. Comment out lang natin siya. And then, arm on. Idadagdag lang natin to. Enter. Tapos, I2C. I2C. Arm. Diyan ka nagkakamali. I2C arm. Baud rate. Tapos, papalitan natin siya ng 400 kilohertz ata. Baud rate is equals to 400k. Yes, tama. 1, 2, 3. Ayan. So, ito yung command. So, ano ibig sabihin nito? So, yung DT param on, kinoment out natin siya kasi i-enable natin yung I2C. And then, mahalaga to kasi gagamit tayo ng mga sensors, which is ito, yung thermal sensor natin. And then, yun. So, kinoment out natin, nag-on yung sa interface niya. And then, yung sa naman, yung sa I2C ARM baud rate, sinet natin siya into fast mode. So, para mabilis. So, control control S lang natin. So, double check dito para I2C is equals to on. I2C ARM is equals baud rate is equals to 400k. Yes, control S, control X lang tayo. And then, pagkatapos niyan, i-detect natin kung nadidetect niya ba yung ano. So, sudo I2C detect minus Y1. Ah, duling. Sources for instruction. Ba't kaya wala? Kung wala, try natin siyang i-reboot. Kasi ang alam ko dapat may lalabas dito. Sudo I2C detect. Ah, wala. Reboot natin. Antayin lang natin magre-reboot yan. Los amigos, impossible to best friends. Yan. So, sudo I2C detect minus Y1. Ayun. Goods. So, ganun, kung first try nyo, hindi nyo ma-detect,
i-reboot nyo lang kasi minsan nagkakaganon. Ganon din nagpa-check kasi ako. Tapos, punta tayo ng ls natin, dev, i2c. Tapos, ang alam ko meron pa tong minus, tapos asterisk. Yan. Tama ba? Ayun, may karga siya. So, goods tayo. Na kung makikita niya yung tatlong yan, goods tayo. So, ngayon, since thermal camera tayo, ang gagamitin nating programming language ay I think mas yung Python kasi yun yung ginamit namin. So, di ba palakihan? So, sudo apt install Python 3. Built-in na yung Python 3 dito, ang alam ko. Pero, ang gagawin lang natin kasi, mag-install tayo ng environment. Built-in na yung Python dito. Kung titingnan nyo dito, meron pa tayo dito, programming. Ayan. Mag-install lang tayo ng benv yung sa environment niya. Ayun, no. Install na siya. Pero sa iba kasi, pag lower version, hindi eh. So, Python 3 minus M venv is my environment. Clean lang natin. Ayan. Tapos, punta tayo dito, source. Nalilito ako sa keyboard ko. Ayan. Tagal kong hinahanap. So, source, my environment. Yes, punta tayo my environment. Tapos, bin activate. Ayun. So, malalaman nyo na okay na kayo sa step na to pag nakita nyo na to. Yung my environment region. Ibig sabihin, nandun na tayo sa loob ng Python environment mismo. So, ang gagawin natin dyan is mag-i-install tayo. So, tatlo yung kailangan natin install dito. So, pip install color Adafruit. O kung familiar kayo, nakikita nyo itong Adafruit sa ating Arduino IDE. Sa Arduino IDE mismo. Tapos AMG, check ko lang. Yung AMG 88 XX. So, nagkamali tayo ng na-type tayo dito. Medyo matagal to actually. Pero 30 MB lang ata yung pag-install dito eh. Ayan, tas kailangan natin mag-git clone kasi kukunin natin yung repository. Yes, kukunin natin yung repository niya. At wait lang, may tumatawag. Sorry po. Binabasa ko lang yung chat. Wait lang po, may tumatawag. Sorry. Chat lang natin. So, git clone. Yan, so copy paste na lang natin. Yan. Kunin natin yung repository niya. Sorry, cancel lang naman natin. Chinat ko naman na. So, ayun, nakakuha na natin sa repository niya. And then, ngayon, ls kayo. Makikita nyo to, yung Adafruit na to. Yan yung folder na kailangan natin pasukin. So, cd, tab, so, enter natin. ls.
Ayan. So, dapat nakapasok na kayo sa folder na yon. Then, pag nag-ls kayo, makikita nyo to. So, ang una nyo gagawin dyan, sudo python, tapos, oh my gosh. Sorry. Sudo python, tapos yung setup.py. Ayun, no, kita nyo. Setup.py. Setup.py. Um, sudo Python 3. Nagkamala ko. .py. Tapos, may install pala. Yun. So, ayun, mapapasa nyo ito. Finish processing dependencies for Adafruit. So, ngayon, nagkamala ko. Dito pala install yung tatlo. So, sudo install pygame. So, dito, mag-install tayo ng tatlong library. So, sudo pip3. Sudo install pip3 pygame. Sudo pip install. Mali na syntax error tuloy tayo. So, pip3 install pygame. Yes. Oh my gosh. So, antayin lang natin yan. And then, mabilis lang yan. And then, yung isa pang library which is NumPy. Yan. So, and then sa pinaka-last is yung CP. Nice. Mabilis lang yan. And then, mag-git clone ulit tayo. Yes, hindi pa tapos actually installing pa yung packages. Pero ready ko na yung sa i-install natin. Ayan, so, and then, CD tayo. CD lalabas na tayo sa folder. And then, actually, hindi pa tayo lumabas sa folder doon. And then, install lang natin to. Clone lang tayo. Ayan, so ls tayo. CD, ls, add mgx. So, then cd tayo, Adafruit. Tapos, yung sa Python GI, ATX Python. So, di ba lumabas tayo kanina doon? Python, Adafruit, AMG, 88 Python. Then, punta tayo sa examples. Dapat may examples dito. Ayun. So, cd examples. Pasok tayo doon. Ayun. So, kung makikita nyo, meron dito yung yung sa AMG 88X, steel.py, interrupt, ganyan. Ayun yung mga kinuha natin dun sa git clone kanina. And then, pagkatapos nun, bubuksan natin to, nanothermalcam.py. So, mag-edit kasi tayo dyan. Yan. So, pag na-edit na yan, papalitan lang natin sa bus number niya. So, hanapin natin sa sensor. Dapat may sensor dito na labas eh. So, control W na lang tayo, sensor. Ayun. Gusto ko lang hindi yan yun. So, bus number yun eh. Color def. Sensor height. Indigo. I-buo na lang natin pala.
Sensor. Control X ulit natin. No. Ulitin lang natin. Sensor. Ayun. Initialize the sensor. Sensor Adafruit MGX 88X. So, ito yung hanapin nyo. And then, kakarga lang tayo ng bus number is equals to 1. So, Control S, Control X. And then, Python ls tayo. Python 3. Tama ba dito? So, Python 3 thermalcam.py. Dapat may lalabas dito eh. Ito natin to. Ayun. Meron na lalabas dapat dyan. Nasa syntax error tayo. Ayun. Gumana na. So, para natin malalaman na gumana yan, try natin siyang ilapit sa mga devices. Kukunin niya lang yung heat signature niya. So, ayun, hindi siya mainit. Pero pag ikakarga natin siya dito sa laptop, yun, sobrang init. Yes, sobrang init po niya. Lagyan natin. Dito naman sa phone. Ayan. Sakto lang kasi di nagagamit. Pero ilapit din natin sa RPi. Sa RPi niya mismo. Sobrang init kasi tinanggalan ng fan. May connect lang yung thermal camera. Ayan. So, ayan. So, ayun lang para sa laboratory na to. Thank you.